Isa pong pinagpalang araw muli ang aking pinapaabot sa bawat isa sa inyo. Welcome po dito sa Facebook Live, Maniwala Facebook Live. Kung kayo po ay gumagamit ng social media na ito sa ngayon sa inyong panonood. At ngayon din po naman, welcome po sa lahat ng gumagamit po ng YouTube channel, ang Jonathan Aurelia sa Maniwala. Welcome po, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa at pag-aaral kasama ko ng salita ng Diyos. Sa ating pong unang installment of our study ng Isaiah chapter 53, natutunan po natin kung paano iniiwasan ng ating mga kapatid na mga Hudyo itong chapter na ito upang sabihin nila at tanggihan nila na si Jesus ang Mesiyas. They argued that the suffering servant of Isaiah chapter 53 is the nation of Israel. Kaya sa pagkakataon pong ito sa ating pag-aaral sa part 2 ng Isaiah chapter 53, let me submit to you ito pong ating pag-uusapan, Isaiah 53, the Gospel according to Isaiah. Jesus is the Messiah. Nung nakaraan pong pag-aaral natin ay ating nakita na tinanggihan nga po ng mga conservative Orthodox Jews na si Jesus ito. At ipinakita po natin kung saan sila nanggagaling at atin din pong nakita kung bakit hindi natin tinatanggap ang kanilang pagtuturo na ito ay ang bansang Israel. At umaasa po ako na nakatulong po ito upang maging solido, maging solid ang ating paniniwala sa isang tagapagligtas kay Jesus na ating Mesiyas. Ngayon po naman titingnan natin ang Isaiah 53 upang maiangkop natin sa ating mga pamumuhay, sa ating pananampalataya bilang mga tagasunod ni Jesus. Alam po nyo, isa pong secular Roman Jewish historian. Ang pangalan po niya ay si Josephus. And let me start with this. Siya po ipinanganak 37 AD. Halos po kamamatay lang at kababang muli after the resurrection, siya po ipinanganak sa Jerusalem. At siya po ay nagbigay sa atin ng isang hint. He gave us a hint in his writing about the historicity of Jesus of Nazareth. Na talagang may isang nabuhay na Jesus na taga Nazareth. And as a secular historian, bilang hindi naman po siya tagasunod ni Jesus, pero siya po'y sumusulat ng kasaysayan in general. Marahil ayaw niya na maging biased siya, maging prejudiced siya, pumanig siya sa isang grupo. And yet, he wrote concerning Jesus. At ang sabi niya, Jesus who is called Christ. Jesus who is called Christ. Now, mapapansin po nyo na itong secular Roman Jewish historian na ito na si Josephus, hindi niya inilagay yung definitive article na Jesus who is the Christ. Hindi niya ginawang definitive article, kundi ginawa lang niyang who is called Christ. Bakit nga po? Kasi he was writing as a secular historian, hindi naman po siya tagasunod ng ating Panginoong Yesus. At ayaw niya maging bias sa anumang panig ng magkaibang paniniwala. So this truth remains that at the very least, this early historian testified about the historicity of Jesus. Si Josephus ay nagpatotoo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na may isang Jesus na nabuhay na taga Nazareth. Si Warren Wiersbe ay nagsabi po ng ganito. The messianic, and underline the word messianic, the messianic interpretation of Isaiah 53 was held by Jewish rabbis till the 12th century. Napakatagal na panahon na niyayakap ng mga Hudyo, ng mga Jewish rabbis, ng mga tapagturo na ito na si Jesus na ang messianic interpretation ng Isaiah 53. Now after that, Jewish scholars started interpreting the passage of
as a description of the sufferings of the nation of Israel. Napaka-insightful po ng sinabi ni Warren Wiersbe. Siya po'y matagal na naging tagapangaral sa Moody Bible Church. At napakaganda ng sinabi niya. I don't know where he got this. I wish I could get the document or yung source nito. But sabi niya, talagang messianic interpretation ang ginagawa ng mga Jewish rabbis hanggang 12th century. Nagbago na lamang sa bandang uli pagkatapos nito na ito'y kinilala na yung Isaiah 53 na Nation of Israel. Now, kinakailangan pong maging maliwanag sa atin na hindi naman po, bagamat sinabing Messianic interpretation, hindi po naman nila kinilala ang ating Panginoong Hesus. Sa mga panahon na yon. Bagamat sinasabi nila na Messianic interpretation, those are little hints na talaga pong we have a basis. Number one, sa historicity ni Jesus, at number two, yung Messianic interpretation ng Isaiah chapter 53. Now, it is said that the Jews do not read Isaiah 53 in the synagogue. Hindi pa po ako nakadalo sa synagogue at hindi ko po alam ang eksaktong katotohanan nito, pero hindi daw po halos binabasa ang Isaiah 53 sa mga sinagoga. When they pray, when they worship. Kaya tinawag po ang Isaiah 53 na the forbidden chapter ng Old Testament among the Jews. Sabi nga po dito, so for the last 2,000 years, Yeshua the Messiah, yun po yung Yeshua the Messiah, has been the best kept secret in Judaism. And this is precisely why he was labeled Yeshu. Yeshu. In Judaism, which stands for, at itong ibig sabihin ng Yeshu, sa halip na Yeshua ay Yeshu, at ang ibig sabihin ng Yeshu is, may his name and memory be blotted out. Kaya talagang iniiwasan po ng pananampalatayang ito ang Isaiah chapter 53 at nais pa nga nila na may his name and memory be blotted out. Isaiah 53 is the forbidden chapter sa marami sa kanila. Marahil hindi ng lahat sa kanila. Kasi meron naman pong tinatawag na Messianic Jews na naniniwala kay Jesus, tagasunod ni Jesus, at nananampalataya na si Jesus ang Mesiyas. Pero yung pong mga conservative, Orthodox Jews talaga pong tinatanggihan nila ang Isaiah 53 to be Jesus as the Messiah. Now, if ever the Jews or Judaism read Isaiah 53, kung babasahin man po nila ang Isaiah 53, this is how they will see, this is how they will read, this is how they will interpret this chapter. So, paano nga ba? Paano nila titingnan, babasahin, at ipapaliwanag ang Isaiah 53? Number one, Judaism does see the Messiah, a righteous king, who can deliver them from their circumstances, from their suffering, and from their enemies. They look at Isaiah chapter 53 as physical salvation from oppression and not spiritual like freedom from sin. Ang tingin po nila ng Judaism, ng relihiyon na ito, kapag binabasa po nila ang Isaiah 53, ito po ay isang uri ng salvation, but it is a physical salvation from oppression. Hindi kagaya ng ating pananampalataya sa Kristyanismo na ang Isaiah 53 ay spiritual salvation that is freedom from sin. So ganun po binabasa ng Judaism ang Isaiah chapter 53. Pangalawa po, Judaism does not see a need for a savior. They do not see a need for a savior who can save them from their sin.
They believe that by observing the law, one can be saved sa pagsunod ko ng mga kautusan, ng mga iniutos ng Diyos sa Old Testament, actually sa Biblia, sa Scripture, ay sila'y makakarating sa langit. The way to be accepted is through human performances. I need to do it and I need to obey in order to be saved. They do have a high regard of what man can do. They have a very optimistic view of man, that man can achieve salvation and they can be saved from punishment if they are doing the will of God and obeying God, especially po ang Ten Commandments. So they don't need a Savior. They can save themselves. So Isaiah 53, they do not see a Savior. They do not read a Savior in Isaiah 53. Pangatlo po, paano pa nila binabasa ang Isaiah 53? They see the Messiah, a Savior, but one who can simply sympathize with their suffering. Maaaring may tagapagligtas, maaaring may Mesiyas, pero the least or the most that they can see is this Messiah can simply sympathize, but cannot atone, cannot bear the sin. They don't see a need for a Savior who can carry their sins. They don't recognize a sin bearer na may magpapasa ng kanilang mga kasalanan. They don't see that. A Savior or this Messiah can sympathize with their suffering, but cannot carry the guilt, the burden na meron po sila with the sin. So, how else? Paano pa nila tinitingnan ng Isaiah chapter 53? They don't see a substitute who can bear the punishment for them. Wala silang panghalili sa kanilang mga sarili upang hindi sila mapatawan ng kasalanan, kundi ang isa na maaaring magbata ng kanilang kasalanan. They don't see a substitute. They don't see the wrath of God against sin and against sinner, for they belong to Abraham. There's no such thing as God is angry with us. We are the chosen nation. Our father is Abraham. So we don't need any substitute who can bear the punishment for us. We belong to God. We are the chosen nation, and Abraham is our father. Basically, they don't see the need for atonement, yung pagtubos ng kasalanan. They strongly believe that a person can be saved by simply obeying God, by simply obeying the Ten Commandments in particular, and by doing so, kapag ginagawa nila ito, they can be saved. And so they're not worried. We have the Ten Commandments, we will obey that, and I believe, and they believe, that God will honor their obedience. And since they are chosen nation of God, Abraham is their father, then they are going to be with God forever. Moving forward po, during the time of Jesus, yung pong Judaism who cannot accept the gospel's interpretation that Isaiah 53 is Jesus as the Messiah are doing two things. Ang mananampalatayang ito, ang Judaism po, kapag talagang hindi nila matanggap ang Isaiah 53, there are two things that they do. Number one, they tried skipping reading Isaiah 53. Iniiwasan po nilang basahin ito. Pangalawa, they said Isaiah 53, kung babasahin man nila ito, they said that Isaiah 53 refers to Israel sa kanila. Ito'y patungkol sa kanila. Sila ito, the suffering servant of the Lord, and not about the Messiah, which we discussed last time. Mga kapatid, bagamat ganyan ang kanilang pananaw, tingnan naman natin ang kabilang pananaw. Well, of course, that is the view of Judaism
about the Savior. Ano naman po ang tingin ng iba sa Isaiah chapter 53? What people said about Isaiah 53? And let me submit to you what people said about Isaiah chapter 53. Number one, sabi po ni David Varren, Isaiah 53 is the fifth gospel. I think I like that idea. Sabi po naman ng isang church father, si Augustine, Isaiah 53 is not a prophecy. It is a gospel. Pangalawa na po na nagsabi na Isaiah 53 is a gospel. It is the fifth gospel. Kaya nga po ang ating title sa araw na ito ay sinabi natin that Isaiah 53 is the gospel according to Isaiah. Ano po ang sinabi ng mga tao patungkol po sa Isaiah chapter 53? Sabi ni Polycarp, another church father, Isaiah 53 is the golden passion story of the Old Testament. Di ba, meron pong passion story? Yung kamatayan ni Jesus, yung pagkapako sa kanya, ano po, yung ginawa sa kanya na mga pananakit. Ito daw po ang Isaiah 53 po, ang sabi ni Polycarp, ang golden passion story of the Old Testament. Kung meron sa New Testament, meron din sa Old Testament. Martin Luther, isa pong Reformation leader, ang sabi niya tungkol sa Isaiah chapter 53, this was his comment, Isaiah 53 must be memorized by everyone. Ooh, it must be memorized by everyone. Kanya nakita ni Martin Luther, isang Reformation leader, ang kahalagahan ng Isaiah 53. Old Testament commentators po, si Kyle and Delitzsch, mga German scholars, sabi po nila, it is like Isaiah writing this sitting under the cross of Jesus. I like that. Ang Isaiah 53 daw po ay parang ay si Isaias na tila man din naroon sa paanan ng krus ni Kristo, na paanan ni Jesus. At sinusulat niya lahat ng nagaganap. Imagine mo, 700 years, si Isaias nakaupo doon sa ilalim ng paanan ni Jesus sa krus at sinusulat ng lahat ng nangyayari. I like that kind of description. Sabi po ni J. Vernon McGee, Isaiah 53 is, so to speak, a photograph of the cross. Parang ito daw po yung kinuhanan mo na larawan ng krus. Isaiah 53, ang sa ating Biblia ay ito yung words. Kung gusto mo makita yung picture, Isaiah 53, ito yung photograph of the cross. I like the way these people describe Isaiah 53. Kaya po I'm sharing it with you. It is interesting, however, na ang mga ancient rabbis see Isaiah 53 as a reference to the Messiah, although they did not have the Lord Jesus Christ in mind. Sabi ko nga po sa inyo, 12th century lamang na talagang nagkaroon ng transition, nagpalit ang pananaw po ng mga Jewish leaders, ng mga Jewish rabbis, patungkol po sa tinatawag nating Isaiah 53. Pero talagang nung first 12th century, talaga pong ito po ang mga ancient rabbis. Tinitinala ang Isaiah 53 na it is referring to the Messiah, although, sabi ko nga po sa inyo, not necessarily pointing to the Lord Jesus Christ in their mind and in their teaching. Even, mga kapatid, their Jewish paraphrase na tinatawag na the Targum, doon po sa chapter 52 verse 13, para sa kanila po, sa mga ancient rabbis, it speaks of sa Jewish paraphrase na sa Targum, yung pong Isaiah 52 verse 13, it refers to the servant of the Messiah, 52:13, natin pong pinag-aralan nung nakaraan. Sabi nga po doon, behold, my servant shall act wisely. It speaks of the Messiah. Sabi po ng Jewish paraphrase called the Targum. Now, the truth is, Isaiah 53 was written 700 years before the birth of Jesus.
Kaya nung sinabi natin kanina na, sabi nung Old Testament, nung mga commentators si Kalen Delitzsch na it is like Isaiah writing this sitting under the cross of Jesus. Well, that was 700 years pa bago ipanganak ang Messiah. So ito pong Isaiah nasulat 700 years before the coming of Jesus, the birth of Jesus. Kaya ang tawag po natin dito sa Isaiah 53, sa Isaiah 7, ito po yung tinatawag natin mga messianic prophecy. And it took place 700 years, actually to be exact, 680. Who said you cannot trust what God said and promised? Sino nagsabi na, well, alam mo, you will never know if God can fulfill what He promised? Nakita po natin mga kapatid dito na 700 years before it happened, it was prophesied because the Word of God is behind this. He is the author of the scripture. Kaya nasabi niya 700 years before and it happened. Who said you cannot trust the Bible? One of the reasons we believe the Bible is this: fulfilled prophecy. Kahit sinabi 700 years, even 900 years before it happened, nangyari ito. That is why we believe the Bible to be God's Word. So kung kayo po ay may mga kakilalang kaibigan na hindi naniniwala sa Biblia, na ang Biblia ay hindi totoo, na ang Biblia ay sulat lamang ng tao, point them to Isaiah chapter 53 and show him and show her that this prophecy happened after 700 years it was written. Because that is the truth. Now, let me tell you po na there are only two kinds of religion in the world. Dalawa lamang po ang uri ng relihiyon sa mundo. Now, I know that there are many religions in the world, but it boils down to two. Ano po yung two types of religion? Number one does not see the need for a savior. Yan po yung unang religion. One does see that performances can achieve or earn salvation from sin. That's one of the religions of the world. Hindi ko talaga kailangan ng tagapagligtas. In the end, ako rin ang magliligtas. In the end, yung mabubuti kong gawa ang magliligtas. And he sees that human effort can earn salvation from sin. Now, this kind of religion might be in Christianity. Maybe he or she is a part of Christianity because he believes that he or she can earn salvation from sin by his or her performances. And this is one kind of religion. The other kind of religion is this: he believes, or they believe, that they cannot perform enough to be right with God or be saved, for they are sinners in need of a Savior. And this one, the second kind of religion, this one needs a Savior and totally dependent on the Savior. So, alin po kaya kayo sa dalawang ito? Yung unang uri ng quote-unquote religion na hindi nangangailangan ng tagapagligtas, na ako'y may bahagi sa pagliligtas. Or yung isa na nagsasabing, you know what, I cannot do enough good works to be right with God, to be righteous before God, to be saved, and you see a Savior. I hope that we all fall under number 2 or second description that I gave you. Mga kapatid, Isaiah and the book of Romans are both gospel. I would like to emphasize that. Pareho po yung Isaiah at saka yung book of Romans, they are speaking of this, how to be right
before God. How to be righteous before God. How to be in right standing before God. Yan po yung tinatalakay ng Isaiah 53 particularly at ng Book of Romans. Isaiah 53 in particular answers the question, how can a man be made right with God? Escape the punishment in hell and enter heaven. This is what Isaiah chapter 53 is trying to deliver to us. How can a man be made right with God? Escape the punishment in hell and enter heaven. And nakakatuwa po na doon po sa aklat na sinulat ni Pablo sa Roma, it also answers the question, can a person be saved by grace or by obeying the law? Basically, both are answering the question how to be righteous before God. May konting pagkakaiba pero napakaliit po ng pagkakaiba. But the main point is how to be right with God. Kaya ako po'y naniniwala that even Isaiah, yung pong Isaiah 53 is the gospel according to Isaiah. Alam po niyo, the New Testament did quote Isaiah 53, although it is true that Judaism will never accept another covenant except for the books that we Christians call the Old Testament. They might ask you kapag sinabi mo, alam mo Brad, if you talk to a Jew, sabihin mo, Brad, alam mo ba sinabi sa Old Testament? And they will ask, probably they might ask you, what do you mean Old Testament? Ano ibig kong sabihin ng Old Testament? For they only know one covenant. And that is the books. Yung pong ating, yung sinasabi natin na part ng Isaiah, yung from Genesis hanggang Malakay, yun lamang ang covenant ng Diyos. And they never believe, and they would never subscribe to the New Testament. Pero mga kapatid, sa New Testament po, makikita natin na binigyang diin po ang Old Testament, nating kinikilalang Old Testament. At makikita po nyo dito yung Isaiah 53 sa New Testament na kinote at kinilala na talagang God-breathed, inspired. And let me share with you some of the scriptures. Una po yung Mateo 8:16-17. Matthew 8:16-17. Sabi po dito, nang gabing yon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo, pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Tingnan po nyo, kinuha niya ang ating mga sakit at pinasa niya ang ating mga karamdaman. Galing po ito sa Isaiah chapter 53. Gayun din po mga kapatid, sa mga gawa 8:32, siguro pamilyar po kayo dito. Acts 8:32 from Isaiah 53 din po. Quote from Isaiah 53. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino makapaglalarawan sa kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Let's continue reading. Chapter 8 verses 34 and 35. Sinabi ng eunuko kay Felipe, pinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba? Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Ano po ang nag-transpire sa usapan po ni Felipe at ng eunuch? Isaiah 53. So ito po ay nakasulat sa New Testament. Binigyang diin sa New Testament.
At binasa po natin din sa Mateo chapter 8 at ito po sa mga Gawa chapter 8. Meron pong isa sa unang Pedro. Makikita po natin ibinabalik at kinokot ang Isaiah 53, unang Pedro 2:21 hanggang 25. Sapagkat ukol dito, kayo tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kay iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, gumanti, nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala sa ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo, sapagkat kay tulad sa mga tupang naliligaw. Ito po yung ilang mga halimbawa na ibinigyan pong importansya sa New Testament ni Mateo, ni Lucas, at gayon po ni Pedro ang nangyari at ang kaganapan sa Isaiah chapter 53. At ito po, ganito natin makikita ang flow ng Book of Isaiah. And we come now to look at chapter 53 itself, but let us see the bigger picture po muna ng Book of Isaiah. And this is probably the outline of Isaiah, ng Book of Isaiah. Number 1 po, yung section 1, it starts from chapter 1 hanggang 39. Yun po yung section 1 ng Isaiah, 1 through 39, and it speaks of salvation. Take note, it speaks of salvation from Babylonian captivity. Now, the second section po ng Isaiah, it begins from chapter 40 through 57, and it speaks of salvation from sin. At narito nga po sa section 2 yung chapter 53. Now, after that, section 3 of Isaiah, from 58 to 66, it speaks of salvation from a cursed world. Hindi po lamang dito, kundi pagdating ng panahon, ano ang magaganap sa mga taong nananampalataya sa tunay at buhay na Diyos. So ito po yung basic flow. Ito po yung flow ng Isaiah, Book of Isaiah from chapter 1 hanggang chapter 66. And take note, makikita po natin dito lahat yung salvation. The common theme of salvation of the Book of Isaiah is prophetic, but it talks about salvation from Babylonian captivity ng bansang Israel, salvation from sin, and salvation from a cursed world. A very neat outline, simple outline of the Book of Isaiah. Ang sabi nga po mga kapatid ng Isaiah chapter 53, verse 2 ay ganito, sa English at saka po sa Tagalog. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Sabi sa Tagalog, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maibigan natin siya. Regarding this suffering servant ng Isaiah 53, he did not come from a wealthy or prestigious family. Makikita po natin dito talaga yung larawan ng ating Panginoong Yesus. Doon pa lang po sa verse 2, he had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Basically, Jesus did not come from a wealthy or prestigious family. He was born in a manger, not in a palace. The New Testament describes Jesus. Alam po niyo kung ano? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Surely, sa chapter 53 verse 2, no form of majesty, walang anyo o kagandahan man, surely no form of majesty
referring to Jesus and yung kanyang pinagmulan. Let's continue reading Isaiah 53 verse 3. Narito na po tayo, pumapasok na po tayo ngayon pa lamang sa chapter 53, ano po, and we are trying to dissect, we are trying to look at the verses. Sabi po dito ay ganito, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Now, the Jewish rabbis will say this is not Jesus. Hindi si Jesus ang tinutukoy diyan sa chapter 53 verse 3, hinamak at tinakwil, nagdurusa, sanay sa kalungkutan, man of sorrow, hinamak at hindi natin siya pinalagan. Hindi si Jesus yan, sabi po ng mga Jews rabbis. Yung hinamak at tinakwil, well, some Jewish rabbis will tell you that this is not Jesus because Jesus is so loved and and followed by many, even by a crowd. Paano mo sasabihin na it is referring to Jesus? Eh samantalang, paano mo sasabihin hinamak? Paano mo sasabihin itinakwil? Eh ang dami nga nagmamahal sa kanya. Ang dami nga sumusunod sa kanya. Ang dami nga nagmamahal sa kanya. And so for them, this is not Jesus. Nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Well, again, sasabihin nila, totoo ba yun? This is also not Jesus, for the New Testament called him, even the Father called him, this is my beloved Son, my beloved Son in whom I am well pleased. Ito ang sinisinta kong anak. Mahal na mahal siya ng Father. Paano siya magiging Jesus? O paano siya magiging yung chapter 53 kung siya'y minamahal, my beloved Son in whom I am well pleased. Kaya sabi lang, well, hindi. Sobrang kung yung pagki-claim ni sinabi ng New Testament na minamahal siya, di hindi yan yung nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At hindi rin siya yung sinasabing hindi siya pinahalagahan. Well, again, this is not Jesus for them. For many showed importance to Jesus. Ang daming nagbigay ng pagpapahalaga sa kanya. Ang daming sumusunod sa kanya. A crowd kept following him wherever he go. Kaya paano masabing si Jesus ang mga tinutukoy dito na hinamak, itinakwil, nagdusa, sanay sa kalungkutan, hindi siya pinahalaga. No, 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 sabi nila ng mga Jews rabbis, no, that is not Jesus. At yun po ang kanilang isa sa mga sinasabi na argumento. Well, why Jesus' followers believe that he is the Christ, the Savior? Dito na po tayo pumunta. Bakit nga ba natin pinaniniwalaan na si Jesus nga ang Mesiyas, ang tagapagligtas? So let's go and let's continue reading. Nasa verse 4 na po tayo. Sabi po ng chapter 53 verse 4, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. Tandaan po nyo, hindi po pwedeng ang Israel yung kanya, tunay na kanyang pinasan because Israel is also sick spiritually. And I mentioned that last time. At dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Salvation is God's will, something that God initiated, kaya sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Let's continue reading. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. I like those words. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Verse 11. Let's jump to verse 11.
kaniyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matawid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Definitely, surely, absolutely, this cannot refer to the people of Israel, to the nation of Israel. Yung mga binasa natin mula po sa verse 4 and 5 and 6 and verse 11, hindi po pwedeng mag-refer sa bansang Israel. Yung ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, pinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan, at pinapasan ang kanilang mga kasamaan. Let me tell you this, it can only refer to one, that is Jesus. Disqualified po ang bansang Israel para dito. And so this is what we submit. Jesus is the only sin bearer. Jesus lamang ang tagapagpasan ng ating mga kasamaan. Wala nang iba. This could not refer to a collective noun kagaya ng bansang Israel o Israel, but only to one righteous individual who is the only sin bearer, none other than, let me just make a straight application. That sin bearer is not only the suffering servant, but Jesus himself. Because Jesus is the suffering servant. Let's continue. Hindi po lamang si Jesus naging sin bearer natin. Let's continue reading Isaiah 53, verses 7 through 9. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa. Nasa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kahit hindi niya ibinuka ang kanyang bibig sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inalayo siya, at tungkol sa kanyang saling lahi na itinuturing na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay. What does that mean? Jesus received the death sentence. Yung pong ibig sabihin nun. At sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. Sino po yun ng aking bayan? Ng bansang Israel. Let me submit to you this. Now nakita natin sa verses 7 through 9 that Jesus is the only Savior. Si Jesus lamang po, mga kapatid, ang tanging tagapagligtas. Jesus took the role of the Savior, taking into His body the death that we all deserve. Maliwanag po ang sinabi. Siya po yung itiniwalag sa lupain ng mga buhay. Jesus received the death sentence for all of us. Sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. Ng bayang ano? Ng bansang Israel. That is why Israel could not be the Savior. Only Jesus is the only Savior. There are not many roads to heaven. Hindi marami ang daan patungo sa langit kagaya ng sinasabi ng marami. Oh, many roads, the same destination. Well, the truth is, God sent His one and only Son to be the Savior, and He did an absolute claim that I am the way, I am the truth, and I am the life. There are not many roads to heaven. The qualification of Jesus being God-man is unique among the many who teach peace and salvation. And Jesus has the only absolute claim for this and did an absolute claim. Kapag sinabi po sa inyo na, alam mo, kung papunta ka sa isang lugar, sa airport, kahit saan kang gate pumunta, doon ka pa rin pupunta. Well, alam natin sa airport, iba't iba ang pupuntahan ng iba't ibang gate, ng iba't ibang eroplano. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, lahat ng gate na yan, it will go to the same place.
The same with our faith. There's only one way, one Savior, that is the Lord Jesus Christ. Na ang sabi nga po, itinawalag sa lupain ng mga buhay, none other than Jesus. Let's continue reading. Isaiah chapter 53 verse 9. At ginawa nila ang kanyang libingan, tingnan po ninyo, nakasama ng masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Gayunmay kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Verse 10, makikita niya ang kanyang supling. Pahabain niya ang kanyang mga araw. At ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Mga kapatid, yung po chapter 53 verse 10, yung makikita niya ang kanyang mga supling, the Jews took this literally. Na si Jesus daw po ay may anak, may mga supling. And that's not true. Of course, that is not true. Yung pahabain niya ang kanyang mga araw upang makita ang kanyang mga supling. This is about the resurrection of Jesus. For he died and yet he rose again. Kaya nakita ni Jesus ang marami pa, hindi lamang nakaraan kundi ang future, because he is not only God, he is not only man, but he is God-man. He rose from the dead. Kaya po, makikita natin yung binasa natin sa previous text na hindi lamang siya Savior, kundi dito makikita rin natin na siya rin ay isang, hindi lamang po siya mga kapatid na itiniwalag sa lupain ng mga buhay, that Jesus received the death sentence, pero nakita rin po natin dito sa ating pagbabasa sa ating mga binasa na makikita niya ang kanyang supling, pahabain niya ang kanyang mga araw. This refers to Jesus, yung kanina, yung kanyang death, at ngayon naman yung kanyang resurrection. So you can see in Isaiah chapter 53, yung kanyang death and resurrection. And this is the point na makita po natin mga kapatid. Jesus is the only sinless offering. Jesus is the only sinless offering. Ang kaloob, ang alay na walang pagkakasala at hindi kinatagpuan ng pagkakasala. Remember in the Old Testament, mga kapatid, on how they offer animal sacrifices. Alam po niyo yun, nababasa po ninyo yun. Yet, year after year, nagsasacrifice po ulit sila. For there was still no 100% assurance that they're going to be atoned. And so they need to do it over and over. Hindi pa tayo nakakatiyak. So we need to, and they were offering animal sacrifice year after year. And yet Jesus came. Jesus is our sinless offering once and for all. After Jesus offered his life, matapos niya maibigay ang kanyang buhay bilang guilt offering and as a sinless offering, ang sabi po ng Biblia, he sat down at the right hand of the Father. He sat down at the right hand of the Father, not because he was tired or became tired, but because the offering is done. It is finished and will never happen again. It doesn't need to happen again. Unlike the offering po ng mga priests, given by the priest, they needed to do the offering every year, year after year. For the offering made was not enough. It was not a guarantee that the sin was 100% forgiven. Kaya ito po yung sinabi ng Hebrews 10, 11, and 12. Ang bawat pari ay tumatayo, take note, tumatayo, nakatayo, araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay, paulit-ulit, na gayon ding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-alis ng mga kasalanan.
What a sad commentary. Ngunit, contrast, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ang mga pari na nag-aalay ng offerings, tumatayo araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay na hindi nakakapag-alis ng mga kasalanan. Nang si Jesus ang dumating, si Jesus ay naghandog, isang alay lamang at siya'y naupo, sapagkat mga kapatid, tapos na ang pag-aalay para sa kasalanan ng sanlibutan. Naialay na ni Jesus ang kanyang buhay, isang alay lamang para sa lanan, para sa lahat ng panahon. Amen and amen to that. Salvation is finished. You just need to accept and receive that salvation that is from Christ. Let's continue. Hindi po lamang siya naging sinless offering, kundi let's continue verse 12. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayunmay pinasa niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. One last point that I would like to submit to you, that is referring to Jesus, and Jesus is the only substitute. Jesus is the only substitute. Jesus, as the Messiah, stood in our place, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. He took the penalty of our sin upon himself. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. This is clearly none other than Jesus. Jesus is the only substitute. No one else, nobody else. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5:21, my life verse, my favorite verse, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, si Jesus, na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. You can see the substitute. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan, upang tayo na makasalanan, maging katuwiran. It could not be better than this. Kaya mga kapatid, we can see in Isaiah chapter 53, without Jesus, we don't have a sin bearer. Walang tagapagpasa ng ating kasalanan. 53 verses 4 and 5. Without Jesus, we don't have a Savior. 53 verses 6 through 8. Without Jesus, we don't have a sinless offering. 53, 9 and 10. And without Jesus, we don't have a substitute. Isaiah 53, 11 and 12. Mga kapatid, na kita ko po yung lyrics ng isang song na entitled What a Beautiful Name, na kinumpos po ni Brooke Ligertwood and Hillsong Worship. At ang sabi po doon ng bahagi ng What a Beautiful Name ay ganito: You did not want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. And take note of this. I like this. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? This is the message of Jesus, the message of grace, that my sin was great, but the love of Jesus was greater. Only Jesus can do this.
our sin bearer, our Savior, our sinless offering, and our substitute. Kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay, let me submit to you yung sinabi sa Mateo 16:16. Ang sabi dito ay ganito, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, referring to Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. This is the bedrock of our confession bilang tagasunod ni Jesus. At kung hindi mo pa nagagawa ito, kaibigan, if you think that you are not sure of your salvation yet, that you are not going to heaven and you do not have Jesus in your heart, I would like to beg you to just do this confession of faith. Tanggapin mo at kilalanin mo si Jesus bilang Kristo, Mesiyas ng iyong buhay. If you have not done this, may I ask you to do this? Repeat these words that I'm going to be reading, and it's here in the PowerPoint also. I believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ito po ang bedrock confession ng mga mananampalataya. And if you have been following Jesus Christ for many years, why don't we repeat this again? Can you say this with me? I believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Praise God. Kung ito yung una mong pagkakataon na ginawa mo ito, kinilala si Jesus tagapagligtas, can we know it? Can you tell it to someone na mananampalataya at tagasunod na ni Jesus that you have made this confession today? And if you have just reconfirmed this confession, bilang ikaw ay mananampalataya na, praise God, this is our foundation. Jesus is the Christ, the Son of the living God. This is Isaiah 53, the gospel according to Isaiah. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipag-aralan sa pamamagitan po ng social media platform na ito. Nagbibigay ng papuri. Hanggang sa muli po, Jonathan Oriliasa.